Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid, ngayon ay meron tayong papanoorin na isang video. Ito ay actual na demonstration para sa pagligo sa patay at pagbalot nito ng puting tela hanggat sa pagsasagawa ng salatul janaza. Ito ay napakahalaga mga kapatid na matutunan ng bawat pamilya sapagkat balang araw ay ito ay gagawin din sa atin o di kaya ito ay gagawin din natin sa pamilya natin. Pangalawa, ang pinakamainam sa bawat pamilya kapag may namatay o yumao sa kanilang pamilya ay sila mismo ang magpapaligo sa kanila at hindi na sila maghanap ng ibang tao. Yun ang pinakamainam. Halimbawa, pag ang namatay ay babae tapos meron siyang asawa, ang pinakamainam ay ang kanyang asawang lalaki ang magpapaligo sa kanya. So, vice versa, ganun din sa lalaki. So, yung asawa rin niya ang magpapaligo sa kanya o di kaya mga asawa niya kapag marami siyang asawa. So, panoorin natin ang video na ito. By the way, ganito lang po mga kapatid yung pamamaraan ng pag-asikaso sa yumao sa pananampalatayang Islam. So, ito yung mga kagamitan na kinakailangan natin. Meron tayong gunting. Tapos, meron tayong pang-ahit ng buhok. Okay. Pang-trim ng balbas. Tapos, meron tayong siber. Ito yung gagamitin natin bilang sabon. Tapos, meron tayong kafur. Ito yung pangbanlaw natin sa yumao. Kafur. Ito yung sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi nung unang panahon, wala namang sabon. Kaya ito ang ginagamit nila noong unang panahon. So, ito ang pinaka-sunnah. At syempre, yung mga magpapaligo, ang kinakailangan ay meron siyang guantes. Meron tayong tissue. Okay, para sa stingia. So, yung tela natin, 3 piraso ng tela sa lalaki. Sa babae, 5 pirasong tela. By the way, sa proseso ng pagligo sa patay, babae at sa lalaki, parehas lang po yung proseso. Kaya lang, pag lalaki namatay, lalaki magpapaligo. Pag babae namatay, babae magpapaligo. So, ang pinakasunna sa lalaki ay 3 piraso ng tela sapagkat ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay yumao ay 3 piraso ng puting tela ang ginamit sa kanya. Okay? So, ito lang yung mga kailangan natin na gamit kapag tayo ay magpapaligo ng patay. Ito na yung tubig na hinahaluan ng sider. Ito yung gagamitin natin na sabon para sa katawan ng yumao. Tapos yung isang balde naman, tubig na nilalagyan ng kafur. Ito yung pangbanlaw natin. So, ito yung yumao. Kailangan natin ng tuwalya. Ito yung magsisilbing cover niya habang siya ay pinaliliguan. So, take note, kinakailangan na palaging nakatakip ang kanyang pribadong parte ng katawan at hindi dito kailangan makita ng nagpapaligo, babae man at saka lalaki. Tsaka maganda yung pagligo sa patay nasa mataas na lugar para yung tubig niya ay hindi siya maipon sa kanyang likod. So, napakaganda ng lagayan nila. Kasi yung tubig, direct siya sa baba. So, ganyan lang. So, assuming na yan yung namatay. Ayan. So, isa sa kagamitan, kahalagaan ng gunting, halimbawa, pag yung yumao ay mahirap tanggalin ng kanyang suot, so guguntingin na lang siya. Pero pag kaya naman, halimbawa, pag yung suot niya ay mamahalin, pwede pang pakinabangan ng kanyang pamilya, gamitin, mas mainam na tanggalin na lang kung kaya, kung hindi mahirap tanggalin. Pero kung mahirap tanggalin, so guguntingin na lang siya. Tapos, hahatakin na lang siya sa magkabilang dulo. Ayan. Ganyan lang po mga kapatid, napakadali po ng napakadali at napakahusay ng pamamaraan ng Islam kung paano inaasikaso ang isang yumao. Napakadali sa Islam. So, kinakailangan lahat ng ginagawa natin dito ay
جهة maayos at saka hindi yung ملابس بهذه mabilis. Ayan, so ganyan natin tinatakpan ang kanyang katawan. So dapat nakatakip yan, babae man sa lalaki. Hindi mo na kailangan makita ang kanyang pribadong parte ng katawan. So pwede siyang i-massage para lumambot ang kanyang mga kasukasuan, شارب para hindi mahirap مفاصل بهذه paliguan. Kasi 'di ba pag matigas 'yan, hindi mo mapaliguan ng maayos kasi hindi mo magalaw-galaw ang kanyang kamay. Okay? وبعد ذلك نقوم So magta-trim sa kanyang bigote. إذا كان طويل Trim lang tapos ثم sa kanyang kilikili. الآن أيان. نقوم بحلق الأرض بهذه الطريقة إن لم يتيسر النتف. بعد ذلك Masya Allah. نجلس الميت Napakaganda talaga sa release lang mga kapatid. جلسة Ngayon, iangat siya ng konti, tapos ipapress ng mahina ang kanyang tiyan. Ito yung tinatawag natin na stingia. Pag may na-stuck man na dumi sa kanyang tiyan, ay lalabas yun sa pamamagitan ng pagpapress natin ito. هنالك شيء Okay. وهي للنزول فإذا Yung ano lang, yung mahina lang na pagpapress, hindi yung sobrang بعد lakas. ذلك Tapos, tissue. يغسل بعد نفس القفازات Okay? Pwede rin tubig. خفافة Kung ayaw mo ng tissue, tubig na lang. ثم يقوم Lilinisan mo siya dahil nagsagawa siya ng بطريقة stingia. يقوم بتنجية الميت بهذه الطريقة دون كشف العورة دون كشف العورة ينجى من الدبر ثم Okay? من القبل أو معا سواء Ayan, pagkatapos ng tissue ay hinugasan siya. ذلك Tissue at saka tubig. نقوم Pero pag walang tissue, tubig lang, pwede na rin yun. الآن Ngayon, magsasagawa ng ablution para sa kanya. So, yung ablution ay parang ablution din ng sala. Muna sa kamay niya, ثلاث ثم 3 beses, المضمضة sa kanyang mugmog, الطريقة ثم ilong. استنشاق ثلاث So, kung paano tayo nagsasagawa ng ablution sa pagsasala natin, ganun din yung proseso ng ablution para sa yumao. Kaya lang, ang pagkakaiba lang, pagdating ng panahon na ikaw ay mawala dito sa mundo, ibang tao na yung magsasagawa sa iyo, hindi na ikaw mismo. Nakakalungkot isipin mga kapatid, pero ito yung realidad na hindi natin matatakasan. Kung hindi mo sinana yung sarili mo na mag-ablution habang nabubuhay ka, ibang tao na yung magsasagawa sa iyo pagdating ng iyong kamatayan. So, الوضوء لا تم mukha na, magkatapos ng singhot, mukha, اليدين tapos sa kanang kamay. يدين ثلاث So, the same process lang naman eh. Kung paano tayo nag-wudu sa sala, ganun din ang wudu ng almayit. Ito yung nakakalungkot talaga mga kapatid. Ito yung realidad na sobrang nakakalungkot na dapat na hindi ito binabaliwala ng bawat isa sa atin. Kasi balang araw din natin alam kung sino sa atin ang اليمنى ثم اليسرى darating sa ganitong pagkakataon o sa mga mahal natin sa buhay. Kaya dapat pinaghahanda natin itong panahon na ito mga kapatid. Kasi kapag ibang tao na yung mag-ablution sa iyo, tunay na natapos na yung panahon mo dito sa mundo. Ngayon, magsisimula siya sa بهذه الطريقة sidir. Yun yung sidir. Yun yung gagamitin natin na sabon. So, halimbawa, pag walang sidir, so sabon na yung gagamitin natin. بهذه الطريقة So, magsisimula tayo sa ulo. Pag may shampoo, pwede rin siya gamitan ng shampoo. Lalo na dito sa atin sa Pilipinas, mahirap hanapin yung sidir. Kaya usual na ginagamit natin shampoo at saka sabon. ثم So, nauna siya sa ulo, الميت tapos sa kanang kamay. الطريقة So, ito yung pinakamahalaga dito mga kapatid kasi every time na paliliguan mo yung patay, applyan mo siya ng sidir at saka kafor ay laging nagsisimula sa kanan. العورة So, sa kanan tayo palagi nagsisimula. Kanang bahagi ng kaniyang katawan, ساتر ثم يغسل okay? At pagkatapos sa kaliwa. الميت Yun lang yung ite-take note natin, palagi magsisimula sa kanan. So, ito yung tubig na may kafor. بعد ذلك يوضع So, ang ina-apply natin sa una, yung حتى يتمكن المغسل sidir. من التغسيل Tapos yung tubig na meron siyang kafor. ونحوه
إذا جئنا عند العورة المغلظة فإنها ترفع الساتر ويكب الماء دون Ayan. وفور ستر العورة. So pagkatapos sa sa nakatihaya, tatagili din siya, هذه غسلة في جهة. kukunin sa likod, نبدأ الآن siyempre magsisimula sa kanan. And then pagkatapos sa kanan, babalik tayo ulit sa ulo, and then sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan. So ganun lang yung proseso, paulit-ulit lang yun. Kanan at saka kaliwa. Magsisimula lagi sa kanyang ulo. So iniingatan din natin ang kanyang bunganga at saka ilong, baka mapasukan ng tubig. Okay? Isang beses na yun. So pwede siyang ulit-ulitin. وضع الميت على جهة Ayan. اليسار So, paharapin siya sa kaliwa kasi para makuha yung sa likod niya. على ستر العورة. Ganun lang mga kapatid. Palaging kanan ang nauna tapos kaliwa. هذه Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kahit 5 beses ulitin, 9 na beses, kung kailan natin nakikita na malinis na yung patay. Okay? Pag malinis na yung katawan niya, so pwede. جهة اليمين. Pwedeng 3 beses natin ulit-ulitin. Ito, pangalawang beses na to eh. So, magsisimula tayo ulit sa kanyang ulo, اليمين. tapos sa kanang bahagi ng kanyang katawan. Ganyan lang. Paulit-ulit lang ganyan. Pagkatapos ng kanan, kaliwa naman siya. So, halimbawa, pag 3 beses nakita natin na hindi pa masyado malinis ang katawan ng عند التنجية yumao, ay pwede natin ito ulit-ulitin hanggang 5 beses, 7 beses, o di kaya hanggang 9 na beses. يوضع ميت على Bastang basyan natin kung kailan natin nakikita na malinis na ang kanyang katawan. بقاء Okay? من الجسد. So, sa likod naman siya. Kaya kung mapapansin ni mga kapatid, yung katawan niya, yung aurat niya, ay palaging nakatakip. Kasi hindi pwedeng لأن الميت tanggalin yung takip na yan. غسلة من جهة اليسار وهي الغسلة الأخيرة بالنسبة Okay? Sa kaliwa naman sila. للماء والسدر. Ganito ho yung proseso ng pagligo sa patay sa pananampalatayang Islam. الأيمن ثم Walang higit sa kagandahan ng reliyong Islam kung paano الجسد. inaasikaso ang yumao. Sa ibang pananampalataya, nakakalungkot eh. Kasi hindi ganito ang makikita mo sa kanila eh. Meron pa nga yung kinikremate, yung sinusunod, tapos mga ilang minuto, nagiging abo na lang yung katawan ng yumao. Subhanallah, nakakalungkot yun. طيب ثم إنه Kaya sa mga kapatid natin, sa mga kababayan natin na not yet Muslim, panoorin niyo po itong video na ito. Makikita niyo dito kung gaano kaganda ang relihiyong Islam. Kung paano inaasikaso sa pananampalatayang Islam ang isang yumao. حافظ الإسلام دوما Bawal po sa pananampalatayang Islam yung cremation. Walang cremation sa pananampalatayang Islam. يوضع Kasi dito pa lang sa mundo, tinutorture na yung namatay eh. Subhanallah. اليسار Sa Islam, يكب iniingatan natin, inaalagaan natin على ما تبقى yung katawan ng yumao. Ganun pinapahalagaan sa pananampalatayang Islam. Ayan, so pangatlong beses na ito, واحدة فقط tapos kaliwa naman sila. يعمم. Ang pinakamaganda kapag tayo ay nagpapaligo ng namatay ay meron tayong kasama. Kasi pag, alimbawa, pag ganito kalaki yung namatay, mag-isa ka lang, mahirapan kang الجسد بدون ilipat-lipat, mahirapan kang hilain kasi malaki. So maganda yung at least 2, 3, من التغسيل so okay na yun. وما ينطبق في التغسيل Para may kasama ka sa pagbuhat-buhat sa kanyang mga katawan. كذلك ينطبق Yan. على المرء بعد ذلك So 3 beses. So ang kinuha nila yung 3 beses. Ngayon, siyempre tapos na yung الميت pagligo sa kanya. Parang tayo rin, kinakailangan punas-punasan yung katawan natin. Imagine na lang natin kung paano tayo naliligo. Di ba, pag tayo naliligo, pagkatapos ay pinupunasan natin ang ating katawan gamit ang isang عمل tuwalya o anumang tela. So, ganun din sa yumao. So, tinanggal na yung basa خلطة. at pinalitan ito ng tuyong towel. بعد ذلك نقوم So, yun yung magandang bago sa ilipat doon sa kanyang damit, sa puting tela ay punas-punasan. نحضر النقالة Para hindi mabasa yung kahit na i-transfer mo doon sa kanyang tela, sa kanyang damit ay hindi mababasa.
So, take note, dapat palaging nakatakip ang kanyang طالة تحت pribadong parte ng katawan. قصر الظهر قليل. Babae at saka lalaki, pareho lang po yung proseso. Okay? Pareho lang po yung proseso ng babae at saka lalaki. So, dahan-dahan natin siyang ililipat. طريقة. بعد ذلك ينقل الميت إلى سرير التكفين. توفى So, ito na yung damit niya. May nakaabang na. لتكفينه. 3 piraso ng tela. Okay, tapos nilagyan nila sa gitna. طاولة مع الرأس. Ang ganda ng equipment nila eh. So, ililipat na lang siya doon. بهذه الطريقة. Tapos, kaya nga sinasabi natin na pinakamaganda yung pag may bed, النقالة. mas maganda doon yung nakaangat siya. Hindi yung sa sahig. Kasi sa sahig kasi, hindi natatanggal yung yung mga yung tubig, yung dumi. Na-stack lang sa Ayan, so tapos na siya. So, ganun lang po yung pagligo sa patay. 3 لفائف بيضاء. Ngayon, 3 piraso ng tela yan. قبل أن يلف عليه Ito yung sunna, 3 piraso ng tela para sa مواضع السجود. lalaki. يطيب مواضع السجود. Sunna rin na yung 7 bahagi ng kaniyang katawan na ginagamit sa pagsasala na lalagyan natin to ng pabango. Okay? Yung binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na 7 parte ng katawan ng tao na ginagamit niya sa kaniyang pagsasala. So, iyan yung nilalagyan nila ng pabango. So, anything, kahit anong pabango yung nilalagyan natin dyan, pwede. Kabilang yan sa sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, lalagyan natin to ng pabango. ثم يلف عليه Ayan. الكفن So, باليمين. babalutin na siya. Ganyan lang po yung proseso. Nauna po sa kanan. Okay? Basta tandaan nyo lagi, pagligo man yan o sa pagbalot na, palaging nauna sa kanan. Tapos sa kaliwa. ثم تسحب Ayan. So, pag natakpan na ganyan, hihilain na lang po yung yung طريقة towel na ginamit sa kanya. ستر العورة للمتوفي. Kanan, tapos kaliwa. ثم اللفافة Nauna lagi sa kanyang kanang bahagi. نفس So, tapos na yung unang piraso ng tela. بهذه Ito الطريقة. na yung pangalawang piraso ng tela. So, sa kanan ulit, tapos sa kaliwa. Ganyan po ang proseso mga kapatid. وهذه اللفافة الثالثة. Okay? So, ayan na. 3 piraso ng tela. Sa paglalagay ng tali mga kapatid, depende po yan sa laki ng ng yumao. التربية. Pwede rin 3, pwede rin 5, pwede rin 7. Okay? Basta الطريقة. mapanatili natin na yung tela ay hindi magbubukas habang sa hindi nadadala sa kanyang libingan. Okay? على جهة اليسار. So, ilang piraso kaya ginamit nila dito? الميت يوضع في القبر. Parang 3 pirasong tali rin. اليمين. So, pwede rin 3, pwede rin 5. Okay? Pwedeng 7. 5 rin atang ginamit nila. So, ganun lang po yung yung proseso ng pag-aasikaso sa yumao mga kapatid. Mahalaga ito na malaman ng bawat pamilya kasi kung dumating man yung panahon na yun, hindi natin hinahangad, يختلف. hindi natin minamadali, pero kung dumating man yung panahon na yun, definitely, ganito rin ang gagawin sa atin o di kaya ganito rin ang gagawin natin sa pamilya natin. Kaya mahalaga ito na malaman natin. ثم Dapat individual na مع الثلاثة individual ay alam nila kung paano gagawin ito. وخمار. Kasi pag walang may alam nito, يكون قد mahihirapan yung namatayan التكفين. kung paano ang gagawin nila lalo na pag wala yung mga maalam. ما قبل So ayan, tapos na. Sa ganung pagkakataon, nakabukas pa yung mukha niya, أهل المتوفى pwede pa siyang tignan ng kanyang mga pamilya.
والدعاء Yung iba hinahalikan. Ayan. المرحلة So, yan na yung last moment na makikita ng kanyang pamilya ang kanyang muka. الثانية So, pwede silang lumapit sa bangkay para makita yung mukha ng kanilang ثم بعد ذلك kapatid تغطيته كاملة na yumao. بهذه الطريقة. So, ngayon, nakita na ng kanyang pamilya, nayakap na nila ng kanyang asawa, ng kanyang anak, ng kanyang magulang, ng kanyang mga kaibigan. هذه الطريقة So, isasarado na yung tela, tatakpan na siya para sa pagsasagawa ng salatul janaza. Take note, sa salatul janaza ay wala pong ruku', walang sujud. Okay? Yung pagsasagawa ng salatul janaza ay walang ruku', walang sujud. Nakatayo lang po tayo. Tapos 4 na takbir. أسأل الله أن يحسن لنا الخواتيم. So wala na siyang binabasa, kundi magniniyat ka lamang na ikaw ay magsasagawa ng salatul janaza. Ganun din po sa pagligo, magsisimula sa niya. So yun yung unang takbir niya. Sa unang takbir, ang binabasa lang ho ay suratul Fatiha. Yun yung unang takbir. Pangalawang takbir, ang binabasa po dyan ay salawat Ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad ilal akhiril ayah. Yun yung binabasa sa pangalawang takbir. Pangatlong takbir, yan yung dua para sa patay. At hindi lang para sa patay, kundi kasama yung para sa mga buhay. So dito tayo nagdudua sa pangatlong takbir natin. Okay? Pangatlong takbir, nandyan yung dua para sa patay, para sa buhay. Ito na yung pang-apat na takbir. Pang-apat na takbir, wala nang binabasa dyan. Tapos, taslim sa kanan. Kanan lang po yung taslim. Okay? So, madali lang po ng pamamaraan ng pagsasagawa ng salatul janaza. Hindi po malakas yung pagbabasa ng yung mga binabasa natin, Fatiha, salawat Ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammad, tapos yung dua para sa patay, para sa buhay, para sa pangkalahatan ay naka-silent po yung pagdudua natin doon. Tapos sa pang-apat na takbir ay wala na pong binabasa doon, magsasalam ka lang sa kanan. Ganun lang po mga kapatid, at naway meron tayong natutunan dito sa video na ito. I-practice natin to. Mas maganda yung masanay natin ang sarili natin. Assalamualaikum.